Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang reaction mo, bihirada ko. At syempre, bago ang lahat, binabati muna po natin ang ating mga kababayan sa abroad. Maging ang ating mga kababayan po sa na kung saan ay lagi pong nananalangin at lagi pong sumusuporta sa ating programa. At syempre, tanging hiling ko lamang po sa ating mga kababayan, alam naman po ninyo ang nangyari, no? Kaya ang hinihingi ko po sa inyo ngayon ay todo suporta, no? Na makabayad po ako, bagamat hindi ko na magagamit yung shop natin. Ang hinihiling ko na lamang po ay huwag po kayo mag-skip ng ads. Nang sa ganon ay tayo po ay makabayad sa ating nautangan, ano? Kaya pasensya na po kung ako po yung humihingi sa inyo ng konting suporta. No, huwag po kayo mag-skip ng ads at syempre paki-share na din po at huwag niyong kakalimutan mag-like, no. Salamat din po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang patuloy na pagbibigay ng kasiyahan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating First Lady, maging sa ating House Speaker Martin Romualdez. Okay, maraming salamat. Okay, diretso na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Okay, sa totoo lang, marami po ang nalungkot ng nanaig po ang kasamaan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi na po ako magtataka tulad po ng sinasabi ko. Kaya po, mas pinili ng mga bobo, mga tanga, mga taksil na senador, yung itong si Sara Duterte. Alam nyo kasi, mayroon po akong natuklasan, ano. Kaya pala mas pabor sila kay Sara. Isa sa pinakadahilan pala, ito si Lapid, halimbawa si Lapid, may personal pala na galit yan. May personal na galit yan sa administrasyon. Alam nyo kung bakit? Naalala nyo yung iniimbestigahan po ng Quadcom, iniimbestigahan ng Kamara o ng Senado, maging ng Senado. Ito pong Pogo sa Tarlac, Pogo sa Pampanga. Nadamay po yung mga pangalan dyan. Lumabas po yung mga pangalan katulad po ni Lito Lapid. So, meron po akong kaibigan na talagang masasabi nating legit po yung kanyang mga pag-iimbestiga sapagkat siya po ay nasa talaga, nasa ganong trabaho. Sabi niya, wag na tayong magtaka kasi sa panahong ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lahat nakikita, lahat nasisilip. Kaya yung mga politikong nasisilip, nakikita, iniimbestigahan, bagamat hindi sila nagpapakita ng galit sa ating mahal na Pangulo o sa administrasyong ito, idinadaan nila ngayon sa pamamagitan po ng pagsuporta sa kapwa nila magnanakaw, mandarambong, o kapwa nila masama. No? Kasi kung titignan po ninyo, malawak po ang pag-unawa ng mga yan. Hindi natin pwede sabihin, mga ano yan, mga bobo yan, mga maliban na kay Robin Padilla dahil likas talagang bobo yan. Diba? So, alam ni Lito Lapid yung katotohanan. Alam ni Lito Lapid kung anong nangyayari, alam ni Lito Lapid kung dapat ba talagang imbestigahan si Sara Duterte. Pero bakit yung simpatya ibinigay niya, yung pagsuporta binigay niya kay Sara? Unang-una din dyan, isa sa dahilan, yung mga senador kasi dyan sa Senado, karamihan po dyan takot na hindi i-endorso o hindi masuportahan ng Iglesia ni Manalo. Lahat po yan takot. So, ibig sabihin, yung kanilang panunungkulan, yung kanilang desisyon, yung kanilang iniisip, yung kanilang sasabihin, nakadepende po yan sa kagustuhan ng isang reliyon. Yun yung sinasabi natin, na darating ang panahon na makukontrol po ng isang reliyon ang ating gobyerno. Ang problema, mabuti sana kung isang mabuting reliyon. Hindi. Isang kultong reliyon po ang kukontrol sa ating bansa. Na kung saan lahat tayo ay mapapasailalim ng isang reliyon
na kung saan ay kumukontrol. Tingnan nyo dyan sa Senado, kontrolado po yan lahat ni Marcoleta. Kontrolado yan. Tingnan niyo si Marcoleta, bagito. Pero bakit naging chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil sa lahat ng mga yan, lalo na si Chis, magpapabango yan kay Marcoleta. Kasi alam nila, si Marcoleta, ang nasa likod niyan ay ang iglesia ni Manalo. Kaya ganun, no? So alam ni Kachi Estrada, alam niya na dapat imbestigahan si Sara Duterte, pero bakit ayaw niya? Kasi takot siya na magantihan siya at balingan siya ng mga DDS dahil alam niya sa sarili niya na siya mismo ay may kinakaharap ng mga kaso at hinatulan na siya na guilty. Nagtataka nga ako, hinatulan ng guilty, pero bakit nandiyan pa yan sa Senado? Diba? Yan ang nakakapagtaka. Pero huwag na tayong magtaka dahil tulad nga na sinabi ko, dito sa bansa natin, walang imposible sa taong may pera. Dito sa bansa natin, walang imposible kapag may kapangyarihan ka. Walang imposible kapag marami kang padrino. Kaya dito sa bansa natin, paramihan ng padrino kailangan. Ba? Kailangan paramihan ng pera, paramihan ng koneksyon, para kung meron ka mga sabit, meron kang problema, hindi ka basta-basta mahuhuli sapagkat marami kang padrino na pwede mong pakilusin, pwede mong pagalawin, pwede mong utusan na kausapin si ganito, si ganyan, para ligtas ka. Diba? So, yan ang sitwasyon sa bansa po natin ngayon, lalong-lalo na po sa nagaganap ngayon, patungkol po sa impeachment trial tungkol po kay Sara Duterte. Alam po natin na lahat sila alam nila, lalo na yung mga bilyar. Yung mga bilyar na yan, kung titignan po ninyo, bakit sang-ayon sila kay Sara? Kasi iisa ang dugo nila. Ano bang trabaho ng mga bilyar? Mangangkin, manguha, manakot sa mga nagmamay-ari ng mga lupain. So, ibig sabihin, halos lahat po ng kumampi kay Sara Duterte, halos kaisa niya po ng dugo. Kaisa niya ng prinsipyo, kaisa niya ng gawain. Kaisa niya sa masasamang gawain. Natural talaga, kakampi yung mga bilyar sa kanya. Dahil alam ng mga bilyar na pare-pareho lang sila ng modus, pare-pareho lang sila ng ginagawa na kung saan puro pang-aapi. Kung titignan po ninyo yung background ng mga Estrada at saka mga bilyar, di ba? Lalong-lalo na yung ibang mga politiko dyan, tignan nyo yung mga background ng mga yan. Puro-puro po yan, may mga masasamang mga imahe. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit ayaw nila kumampi sa taong bayan. Bakit? Kasi alam nila na kapag kumampi sila sa taong bayan, sisingilin sila ni Sara o ng mga supporter ni Sara. Kaya takot sila. Takot silang singilin, balingan sila. Kasi parang ganito yun Parang nakakita na ba kayo ng nag-aaway na tao? Sasabihin nung isa, ikaw magnanakaw ka. Ngayon, alam din nung sinabihan nung isa na magnanakaw din. Sabi niya, mas magnanakaw ka sa akin, inano mo. So, di ba? Parang ganun. Kaya takot na takot po yung mga senador natin, lalo na si Chis. Di ba? Meron ako nabalitaan. Umaalma si Chis, umaalma yung ibang mga senador dahil nga sa na kung saan ay mukhang pinigilan ng Malacanang yung inihingi nilang ilang daang bilyon. Diba? Nagmalaki si Chis, sabi ni Chis, sa loob ng ilang taon na ako'y nanungkulan sa gobyerno, wala akong issue sa korupsyon. Sinagot siya ni ngayon, ni Claire, hindi naman batayan yung porkit wala kang issue na korupsyon okay na. Kasi baka nakalimutan ninyo, tingnan niyo si Duterte. Ilang dekada siyang naging mayor. Bakit ngayon lang natuklasan yung kanilang gawain sa Davao City? Kasi wala naman sumisilip sa kanila noon Walang tumitingin, natatakot, at tinatakot nga, lalo-lalo na may Davao Death Squad. So, dyan sa Sorsogon, ang pagkaalam ko, yan si Escudero, dahil abogado nga, sikreto lang yan. Magaling talaga magtago ng yan. Pero makikita mo sa ebidensya. Di ba? 9 billion ibinigay project para sa highway at saka sa flood control ng Sorsogon. Tingnan yung nangyari sa Sorsogon. Di ba?
So, pag pumunta ka ng Legazpi, pag pumunta ka ng Daraga, kasi ako, minsan umuwi ako, pupunta ako ng Ligaw eh. Pupunta ako sa tatay ko. Pag dumadaan ako doon, sa bagay, mayroong mga part doon na maganda na. O, maganda na. Pero yun ay hindi dahil kay Chis Escudero, yun ay dahil sa isang mabuting gobernador. Ha? O, maganda, magaling ang gobernador dyan sa Sorsogon. Kaya, sabi ko nga, nakakalungkot sapagkat ang bansa natin ay pinamumugaran at ang masama pa nito, ang halos lahat ng mga nanunungkulan sa Senado ay puro mga magnanakaw. Karamihan. Lahat puro mga mandarambong, puro mga walang kwenta, puro mga walang isip, puro mga walang prinsipyo, walang paninindigan. So, nakakahiyamang sabihin, pero yan ang totoo na dapat po malaman ang ating mga kababayan. Pero huwag po tayong mag-alala dahil meron pong minungkahi o sinabi si Senador Antonio Trillanes. Ito po'y post po ni Senador Antonio Trillanes sa kanyang Facebook. At sabi po niya dito, sabi po dito, former Senator Antonio Trillanes revealed that there are more arrest warrants from the ICC to 2 or 3 other personalities related to the drug wars. So, ibig sabihin, para sa akin, ewan ko lang kung sangayon kayo dahil ito po ang binigay sa akin na ito'y sinabi sa akin ng isa sa mga kaibigan nating analysis, magaling sa pag-aanalisa. No? Sabi niya, mayroon akong nakikita na parang hindi nakikita ng iba. Bakit? Sabi ko. Kasi, kung titignan ninyo, malaki ang ebidensya, matibay. Pero bakit pinahihina? Dapat matuloy ang impeachment, pero bakit tila pinipigilan ni Chis? Meron pong nagsabi sa akin yan. Sabi ko, bakit ganon? Sabi niya, di ba si Sara Duterte ay kabilang sa ipapahuli ng ICC? Di ba? Si Bato, si Bongo. So isa yan sa mga pangunahing personalidad na anumang oras ay pwede nang kunin o damputin ng ICC. Okay? So, okay. Pag nadampot po yan, ang nasa isip ko, teka, pag nadampot na si Sara, mas maganda. Kung ikukumpara natin na ma-impeach siya, hindi lang siya makakatakbo, pero may pera pa rin siya, makakagawa pa rin siya ng mga hindi magaganda. Makakaya pa rin niyang mag-rally, manggulo, manira, ganun. Pero kapag si Sara ay nasa kamay na ng ICC, magkakaroon sila ng family reunion doon. Bato de la Rosa, Bongo. So, wala na, mahina na. Mahina na. Mahina na si Robin, mahina na si kung sino man yung mga ano nila dyan. So, ang mangyayari, mas maganda. Mas maganda. So, para sa akin, hindi ako nag-aalala. Kaya sabi ko sa inyo, huwag din kayo mag-alala. Dahil kung may pamamaraan ang mga kalaban para makaikyas o para makatakas o makaiwas sa pananagutan nila sa taong bayan, may paraan din ang batas. Tingnan niyo si Duterte. Ang daming paraan ni Duterte para makaligtas ng mga panahon na yun. Pero, dumating yung araw na hindi na siya nakaligtas. At nandoon na siya ngayon sa dahig. Parang ganun din ang mangyayari. Maaaring ngayon, sige, gawin nyo. Yan, sige. Wala yung pinagkaiba. Nakakita na ba kayo ng taong nanghuhuli ng isda sa pamamagitan ng lambat? Parang ganun yan eh. Hindi porket may lambat ka, lahat ng isda mahuhuli mo. May mga time na kailangan mong ulit-ulitin hanggang sa mahuli mo talaga yung isda. So, parang ganun ang sistema sa sitwasyon po ni Sara Duterte. Kasi may pera siya eh. Kumbaga may lakas pa siya. Mayroon siyang pang laban. Pero pag yung pera niya ay naubos yan,
At wala nang mapapakinabangan sa kanya yung mga abogadong bayaran, yung mga judge na bayaran, yung mga senador na bayaran. Wala na. Alam naman natin. Kaya lang nauutusan ni Sara ang mga tao, mga may kapangyarihan sa paligid niya dahil may pera siyang pangmudmud. Alam naman natin sa bansa natin dito, yung bata nga pag inutusan mo yan, hindi lalarga yan pagka hindi mo binigyan ng 5 piso yan. Yan lang ang kalakaran ngayon. Kaya ganoon din ang mangyayari. Kapag nakita ng mga senador, wala nang pera si Sara, ubos na yung ano. Pero malabong maubos Kasi tulad ng sinabi ko, trilyon-trilyon No? Baka mas maraming pang pera si Sara kaysa sa Bangko Sentral. Yan ang nakikita ko. Pero sige lang, dahil may 3 taon pa Marami pang pwedeng mangyari. Alalahanin din ninyo na meron pang ombudsman na sinisingil si Sara. Kaya hindi titigil ang batas para papanagutin si Sara. Yes, diyan sa Senado maaaring na paglaruan nila ang katotohanan. Pero ang ombudsman, kapag nakaupo si Jesus Crispin Remulla, bubuhayin uli yan. Bubuhayin uli yan. At pag napatunayan yan, yun, hindi na impeachment ng pinag-uusapan doon. Pananagutan na ni Sara. Kaya pag napatunayan, di ba? So, alam naman natin kung bakit ayaw nilang ma-impeach Kasi ayaw nilang maihayag sa taong bayan ang totoong nilalaman ng mga bank account ng mga Duterte. Kaya todo bayad sila ngayon sa Iglesia ni Manalo para takutin yung mga politiko na kapag hindi sila sumunod sa kagustuhan ng Iglesia ni Cristo, hindi na sila iboboto at hindi na sila makakatikim ng black voting. Kontrolado po yan ng isang reliyon. Hindi po tayo nagkakamali dyan. Dahil yan po talaga ang nangyayari ngayon. Pero ganun pa man, umasa po tayo na lagi pa rin po magwawagi ang katarungan para po sa taong bayan na inaapi, niloloko, binababoy, ninanakawan ng isang taong sakim sa pera at kapangyarihan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.